Sinimulan na ng Meralco ang pagtatanggal ng mga iligal na kable na nakakabit sa kanilang mga poste sa JB Miguel Street, Barangay Bambang, Pasig City ngayong umaga. Bahagi ito ng kanilang Urban Blight Campaign kung saan partikular na inaayos ang mga salasalabit at nakalaylay na mga wire, pagtatanggal ng mga iligal na kable na nakakabit sa kanilang mga poste at pagsasagawa ng pole clearing operations. Sinabi ni Jozel Diriaga, Vice President at Head ng Corporate Communications ng Meralco, na sila ay nagsasagawa ng agresibong pole clearing operations kung saan pinapalitan din ang mga luma at nakahilig na mga poste. Unang-una, nais kong magpasalamat kay Mayor Vico sa mga taga-barangay dito sa Pasig. Kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyong lahat sa tulong na ibinibigay niyo po sa amin sa Meralco para makumpleto namin itong tinatawag na Urban Blight Campaign. Layon nitong kampanyang ito na maisaayos ang aming mga pasilidad sa tulong po ng local barangay at local government unit City of Pasig upang maging maayos yung kinalalagyan ng aming mga facilities. Kung merong mga poste, linya o ano pa mang pasilidad namin na kailangan ayusin, yan po ay aggressively ginagawa po ng Meralco ngayon. Hindi po kami titigil hanggat hindi po namin naaayos lahat ng mga pasilidad namin dito sa syudad ng Pasig at makakaasa po kayo sa continued support ng Meralco sa lahat ng safety, public safety initiatives po ng Pasig City. Bukod dun sa Urban Blight Campaign kung saan inaayos natin yung ating mga pasilidad, kasama na din yung aggressive na kampanya laban sa mga illegal connections sa tulong naman ng barangay din at of course ng Philippine National Police. Kasi ang illegal connections, yan po ay matuturing ko na medyo salot po yan sa isang komunidad dahil unang-una, pag nag-overload po yung facility natin, maaari po yung magresulta sa di inaasahang aksidente, lalo na po ng sunog. So ayaw po natin mangyari yon. Kaya tuloy-tuloy itong kampanya natin, tuloy-tuloy itong ginagawa natin para masaayos natin ang syudad ng Pasig at makikipagtulungan tuloy-tuloy ang Meralco po. Ang illegal connections o yung pilferage of electricity is punishable by law under Republic Act 7832 o yung tinatawag na Anti-Electricity Pilferage Law of 1994. May karampatan po yung multa at hindi lang po, mayroon po yung pagkakakulong kung kayo ay mahuhuli na nagnanakaw ng kuryente, nagnanakaw ng linya. That is a violation of the law and you may be prosecuted for violating the law. Tama po, bukod po dito kung saan tayo nakatayo ngayon dito sa Barangay Bambang, ang effort at ang inisyatiba po namin ay hindi titigil. Tuloy-tuloy po itong kampanyang ito sa tulong po ng lungsod ng Pasig, gayon din po ng ating mga kabarangay. Hindi lang po dito sa Bangbang, itong inisyatibang ito, buong syudad po ng Pasig namin, aayusin yung aming mga kailangang ayus. Well, sa aking mga minamahal na mga kababayan sa Pasig, pagkat ako po'y taga Pasig din, ako'y matagal ng mahigit ng 30 taon, una sa Barangay Uranbo po ako nakatira, tapos ngayon ako'y nataga Barangay San Antonio. Masasabi ho ninyong si Manong Joe Saldariaga ay talagang taga Pasig. At nagagalak ako na itong pagtutulungan ng Meralco at ng Pasig City ay para sa ikabubuti ng mga mamamayan at mga kababayan dito sa mahal nating bayan ng Pasig. So tuloy-tuloy po itong ating inisyatiba, tuloy-tuloy po itong effort natin to fix and set our facilities straight under Meralco's Urban Blight Program. Maliban sa lokal na pamahalaan ay katuwang ang BFP sa naging clearing operations ng mga illegal attachments sa Bambang at sa mga isasagawa pang pag-aayos sa lungsod ng pinakamalaking electric power distribution company sa bansa. Etong sinasagawang anti-illegal dangling wires ay ang nag-initiate talaga nito ay ang aming regional director sa regional office in
February or March. Nagbigay siya ng directive na i-inspect lahat ng mga electrical poles na may mga spaghetti wirings. So, ayun, nagpaikot kami ng mga bumbero sa mga barangay, and then yung ating fire truck ay nagsagawa din ng operation para i-check yung mga poste natin dito sa Pasig City. So, we found out nga na may mga lugar talaga na sobra na yung sobrang bigat na sa poste, yung mga wires natin. So, in-report natin 'yan, and then unfortunately, nagkaroon tayo ng incident sa Binondo, Manila na bumagsak yung mga poste ng Meralco. So, mas lalong na-push yung Meralco na makipag-partner sa atin dito sa Pasig City, and then tinap din natin ang local government unit ng Pasig para tingnan ng mabuti itong hazard na dala nitong mga dangling wires and spaghetti wirings. Ito nga, leaning pole, kagaya nitong nasa likod ko, is yung mga wires ng telco, telecommunications company, na kapag nakat na, halimbawa, hindi na nabayaran ng concessionaire, ganyan, o ng kliyente, kinakat nila pero hindi nila tinatanggal yung pinaka-wire. So, naiipon siya, nadadagdagan, cut, and then mag-a-active, cut, active, pero hindi nila pinuputol talaga yung wire. So, isa ito sa nagiging sanhi ng pagbigat, and then sometimes yung mga wires na to hindi na natin maintindihan kung ito ba ay telcos pa or electrical connection na. So dito sa Pasig ang madalas ay nagkakaroon tayo ng mga electrical post fire, yung mga nasusunog na mga kawad ng kuryente tapos nakakasama doon sa mga kawad ng telcos. Unang-una, nagpapasalamat kami sa Meralco sa pagtugon sa call na ayusin yung ating mga poste dito sa Pasig at ayusin yung mga wires na talagang salasalabat na spaghetti wirings nga kung tawagin. Sa mga Pasigenyo po, para rin naman po ito sa inyong kaligtasan, ang local government ng Pasig ay nag-iisip ng mga programa para maayos po natin ang ating komunidad, maging ligtas tayo sa sunog at sa hazard nitong mga leaning poles na ito. Pinuri ng mga residente ang Meralco sa naging aksyon nito. Malaking pasalamat dahil mawawala na yung mga salasalabat na wire ng cable, ng internet. Parang spaghetti nakalagay dito sa daanan storbo. Malaking halaga dahil naayos din yung tumumbang poste doon sa malaking kalsada. Nagpapasalamat kami at natupad din yung mga gusto ng mga tao na malinis ang mga ng kuryente dito. Dito sa aming baryo, sa Barangay Bambang. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.